Bago tayo magpatuloy, shoutout muna sa ating mga solid na taga-subaybay, Eduardo Ninalada, Leandro Flores, Wilmar Esperanza Quilas, at Henry Celerio, maraming salamat po sa inyo. Kabanata 1821. Ang mga salita ni Harvey ay naging pangit ang mga mukha ni Larry at Fred. Tiyak na nais nilang year-okan si Harvey upang makuha ang kanilang tinatawag na hustisya para sa insidente sa Hengdian World Studios. Gayunpaman nabigo sila sa bawat oras at palaging natapos na napapahiya, na ginagawa silang napakakahabag-habag. Kaya ikaw si Harvey. Samantala, ang babaeng napapaligiran ng lahat ay dahan-daang sumulong. Ang tunog ng kanyang mataas na sapatos ng sakong ay tumunog mula sa lupa sa bawat hakbang niya sa daan, lalo pang pinatindi siyang mapagmataas at dominanteng tingnan. Pinahigpit ni Harvey ang kanyang mga mata sa ibang partido at tinanong, "Sino ka?" Ito si Elisa Jean mula sa Mordo Police Station. Isa rin siyang miyembro ng pamilyang Jean ng Mordo, na isa sa nangungunang 10 pamilya. Espesyal kung hiniling kay Director Jean na lumapit at magdala sa amin ng hustisya. Nais kong makita kung mayroong anumang walang kamalayan na pulis na iginigiit pa rin na dalhin ako sa istasyon ng pulisya. Masiglang sinabi ni Larry, paano kung may koneksyon si Harvey sa istasyon ng pulisya? Sa background at katapangan ni Elisa, kahit na ang mga prinsipe ng Mordo ay kailangang magpakita sa kanya ng paggalang. Kung nais ni Harvey na ipamuka ang mga ito sa kanilang mukha tulad ng dati, kung gayon tiyak na nais na pag-iisip sa kanyang bahagi. Pinahigpit ni Harvey ang kanyang mga mata kay Elisa. Pagkatapos ay ngumiti siya ng walang malasakit at sinabi, "Hindi ko naisip na si Mr. Chambers ay kakailanganin ang isang babae upang suportahan siya. Inisip ko na si Elias Patel ay darating sa kanyang sarili sa puntong ito." Kalmado si Larry kay Harvey York, "Ano sa palagay mo ay si Prince Patel? Paano siya magkakaroon ng oras upang alagaan ang isang maliit na karakter na tulad mo? Kahit na ang isang taong katulad mo ay ipinadala kay Prince Patel para siya ay magpatuloy, iniisip lamang niya na marumihan ang kanyang sapatos. Bukod dito, masasabi ko sa iyo ng malinaw. Ang iyong tinatawag na kapangyarihan at tinatawag na backer ay nangangahulugang wala sa amin ngayon. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tumawag ka lang. Kung maaari kang tumawag sa isang tao mula sa istasyon ng pulisya na pupunta rito, luluhod ako." Tama ang sinabi ni Larry, ang pagmamataas na tumatakbo sa bawat butas niya. Ang mga babaeng bituin ay pinanghawakan din ang kanilang mga ulo ng mataas, na tinitingnan si Harvey na may mga mapanirang tingin na walang kahanay. Ngunit patuloy na ngumiti si Harvey at gaanong sinabi, "Ako si Harvey York, ay hindi na kailangan ng tulong ng sinuman kapag gumawa ako ng anuman. Hindi mo na kailangang mag-isip ng labis dahil wala akong tinatawag na mga taga-suporta. Ako ang pinakadakilang kapangyarihan at ang aking sariling pinakadakilang taga-suporta. Ang pulisya na inaangkin mong gumagawa ng mga bagay para sa akin ay simpleng isinasagawa ang kanilang mga tungkulin. Kung nais kong gamitin ang aking kapangyarihan upang kumilos laban sa iyo, namatay ka na sa istasyon ng pulisya. Sa totoo lang akala mo maaari ka pa ring gumapang palabas dito. York, itigil ang pakikipag-usap na walang kaparirikan." Walang balak makinig ni Elisa sa mga salita ni Harvey. Sa halip, siya ay mayabang na naglakad kay Harvey sa kanyang mataas na takong at tumingin sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya ng walang pakialam, "Si Prince Patel ang aking dating kakilala. Ginoo, kaibigan ko ang mga ito sa silid. Bagaman si Fred ay isang filmmaker, hindi rin siya maliit na figure. Siya ay isang binata mula sa Hengdian World Studios." Tila napansin ni Elisa na gumawa siya ng isang pagkadulas. Medyo namula ang kanyang mukha. Mabilis niyang binago ang kanyang mga salita, "Tingnan kung ano ang nagawa mo kay Fred. Ang Hengdian World Studios ay nagdusa ng malaking pagkalugi dahil sa iyo. Ang plaka ni Prince Patel ay nawasak din sa iyo. Hindi ba sa palagay mo may utang ka sa akin?
Ang mga manipis na labi ni Elisa ay hubog sa isang mapupuot na pagngisi, at ang kanyang mapang-akit na mga mata ay lumiwanag sa isang malamig na kinang. Siya ay isang babae at ang kanyang tono ng boses ay hindi mabigat, ngunit ang kanyang mapang-api na mga salita ay maaaring madurog ang isa hanggang sa kamatayan. Paliwanag, tumawa si Harvey. Sige, dapat mong sabihin sa akin kung ano ang kailangan kong ipaliwanag sa iyo sa susunod at kung paano ko dapat gawin ito, Direktor Jean. Si Elisa Jean mula sa pamilyang Jean ng Mordo ay tila may maraming enerhiya. Ngunit kay Harvey, hindi sapat si Elisa na magsalita para kay Larry. Dahil siya ay mula sa pamilyang Jean ng Mordo, hindi bale kay Harvey na papatayin siya hanggang sa kamatayan. Tiyak na pukawin nito ang galit ni Lucas. Paano mo ipapaliwanag? Dahil tinanong mo, hayaan mo akong sabihin sa iyo. Ang presyo ngayon ay naging $4.7 bilyong. Lumuhad at magmakaawa kay Mr. Chambers ng 3 beses. Putulin ang 3 sa iyong mga daliri sa iyong sarili. Maaari mo bang gawin ang lahat? Si Elisa ay may isang walang malasakit na ekspresyon. Kung hindi mo magagawa, pagkatapos ay hayaan natin ang oras at pag-usapan ito. Tiyak na makukuha natin ang isang kasiyasang conclusion. Hinawakan ni Elisa ang kanyang mga daliri habang nagsasalita siya. Maraming mga kalalakihan, na una nang nakatayo sa likuran niya, ay agad na sumulong. Ang kanilang mga tingin ay matalim, at pinalabas nila ang isang napaka-nakakatakot na aura. Tila sila ay maaaring sugpuin si Harvey na may isang aksyon lamang at isang hitsura. Tiningnan sila ni Harvey ng walang malasakit na ngiti. Direktor Jean, mula sa iyong pagkilos, ang mga nakakaalam ay makikita ka bilang komisyoner ng pulisya. Ang mga hindi nakakaalam ay maipagpalagay na ikaw ay isang malaking boss mula sa mga kalye. Hindi ka ba natatakot na isumbong kita dahil dito? Isumbong. Ngumisi si Elisa, sige. Kung makakakuha ka ng isang tao dito, luluhod ako at tutugunan ka bilang aking Panginoon. Magsisilbi pa ako sa iyo. Si Harvey ay mukhang naiinis. Salamat na lang. Nabubuhay ka sa isang maluho at walang delikadezang buhay. Natatakot ako na magkasakit ako. Bas again. Inihaw ni Elisa ang kanyang ngipin sa galit. Kahit na siya ay halos 30 taong gulang, siya ay talagang kaakit-akit. Ang kanyang figure at hitsura ay ang pinakamahusay. Siya ay umaasa sa pareho, at noon mahusay na ginagawa sa Mordo sa mga taong ito. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang brat na ito ay mang-insulto sa kanya ngayon. Hinimok niya na sampulin si Harvey sa lupa, gayunpaman, sumulong si Fred bago pa siya mawalan ng kontrol. York, mapangahas ka. Ang interes ni Director Jean sa iyo ay walang halaga sa isang pagpapala. Gaano ka katapang na ininsulto mo siya? Hinihiling mo ito. Wala kang karapatang hamanin ang awtoridad ni Director Jean. Hindi ka ba isang maliit na security guard? Sa palagay mo nagmamayari ka ba ng lugar na ito dahil lamang sa iyo na nagtatrabaho bilang isang security guard sa Fragrant Hill Villa sa mahabang panahon? Gayun din, hindi ka ba naging nasiraan ng loob dati? Ang paghagupit sa mga tao, paggawa ng mga tao na lumuhod at kahit na matapang na apihin ang Hendian World Studios Group. Mayroon ka bang lakas ng loob na pindutin ako sa harap ni Director Jean ngayon? Manggahas ka ba? Hindi ka, kahit na mayroon kang mga bayag. Halos maituro ng daliri ni Fred ang ilong ni Harvey. Gusto lang niyang ipahiya si Harvey sa harap ng lahat. Sa pamamagitan lamang nito makakakuha siya ng hustisya para sa kahihiyan na dinanas niya sa nakaraang 2 araw. Iyon, at nais niyang makita kung ang dominanteng si Harvey ay talagang maglakas loob na matumbok siya ngayon. Ang mapagmataas na mga babaeng bituin na nakatayo sa likuran ay tumingin kay Harvey na may isang kalahating ngiti. Ang kanilang mga braso ay tumawid sa pangungutya. Marami silang nakita na mga prinsipe at batang masters. Ngayon, hindi nila maiwasang magtataka kung gaano katakot si Harvey. Kahit si Larry ay nagpakita ng isang nakakaintriga na ekspresyon, ang brat na ito ay tunay na kamanghamanghang at malakas.
Sa kasamaang palad, nakilala niya si Elisa. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Ngumiti si Harvey at itinuro ang kanyang mga daliri sa direksyon ni Fred. Si Fred ay mukhang hindi kanais-nais, lumapit siya muli kay Harvey at nagbarkada, bakit? Nais mo pa bang pukawin ako at hayaan akong lumapit? Halika, halika, halika. Pindutin mo ako. Teka, pindutin mo nga ako. Kung hindi mo ako tinamaan ngayon, duwag ka. Isang bastard. Sampal. Bago matapos ni Fred ang kanyang mga salita, agad na sinampal siya ni Harvey. Arg! Sigaw ni Fred sa sakit, ang dugo na dumadaloy mula sa kanyang bibig at ilong. Siya ay ipinadala na lumipad at tumama sa pader bago bumagsak sa lupa, nakikita na labis na kahabag-habag. Nabigla ang karamihan. Ang mga mukha ng mga babaeng bituin ay nadulas sa takot at kawalan ng paniniwala. Ang kamay ni Larry, na nakahawak ng magaan sa kanyang tabako, tumigas at nanginginig ito ng bahagya sa kalagitnaan ng hangin. Maging si Elisa Jean, na sa una ay kalmado at nakaka-relax, ay bahagyang napa-atras din. Hindi niya inisip na talagang sasaktan ni Harvey si Fred. Bago ang kanyang mga mata, na nagulat. Galit na bumagsak sa kanyang puso. Si Elisa, na laging dominante, ay naramdaman na siya ay tinatapakan sa ilalim ng paa ng isang tao. Isang tagalabas, isang maliit na dyablo, paanong hindi niya ibigay ang kanyang mukha at ituring siya bilang isang pagpapakita lamang. Anak ng isang, si Elisa ay sumulyap sa kay Harvey, ang kanyang magandang mukha ay nag-ulong sa kabila. York, tinatrato mo ba ako na parang patay na ako? Ang mga kalalakihan sa uniforme ay sumugod sa kanyang galit na sigaw. Lahat sila ay mukhang nakamamatay. Pinahid ni Harvey ang kanyang mga daliri gamit ang isang tissue. Sa hitsura na kasuklam-suklam, sinabi niya, pinakiusapan ako ni Fred na saktan siya. Marumi ang mukha niya. Kung hindi siya nagmakaawa ng labis, hindi ko nais na matumbok siya. Direktor Jean, nakuha niya ang aking mga kamay na marumihan. Kailangan mong maghanap ng hustisya para sa akin. Hayaan siyang magbayad sa akin sa paghuhugas ng aking kamay. Si Fred, na nahihirapang bumangon mula sa lupa, ay nagalit nang sa gayon ay pinalabas niya ang dugo sa pangalawang pagkakataon. Nakilala niya ang kanyang bahagi ng pag-insulto sa mga tao, ngunit hindi sa ganito. Mayabang ka, sobrang yabang. York, pinahahalagahan ko ang iyong pagmamataas. Kasabay nito, galit na ako. At kapag nagagalit ako, ang mga kahihinatnan ay kakilakilabot. Ipapakulong kita ngayon. Kung maglakas loob kang lumaban, huwag mo akong sisihin sa susunod na gagawin ko. Agad na hinugot ni Elisa ang isang short-handled na baril niya. Una niyang sinusubukan na itapon ang timbang nito, ngunit ngayon ay kailangang kumuha ng armas. Alam niya na kung hindi niya tinuruan si Harvey ng isang aralin ngayon, hindi lamang niya mabibigyan ng paliwanag si Elias. Hindi siya makakaligtas sa itaas na bilog ng Mordo mula noon. Nakakahiya. Marami sa kanyang mga subordinate ay kinuha din ang kanilang mga armas. Ang kanilang modus operandi ay tiyak na masigla at maayos. Si Larry at ang natitira ay nanligaw at tumalikod nang makita nila ang eksenang ito. Sa kanilang mga mata, si Harvey ay patay na nakarne. Tinakpan ni Fred ang kanyang nasugatan na mukha ng mapait at tumayo na sobrang nahirapan, ang kanyang mga mata ay umaakay sa lahat ng dako. Nag-iisip siya ng isang paraan upang hayaan agad na patayin ni Elisa si Harvey, minsan at para sa lahat. Ngunit sa pangalawang iyon, ang mga yapak ay nagmula sa loob ng VIP ward. May lumakad kay Harvey at binati siya. Pagkatapos ay pinaliit niya ang kanyang mga mata kay Elisa at sinabi ng walang pakialam, Direktor Jean, tayo ay magkakilala. Sa kadahilan ng iyon, lumabas ako upang bigyan ka ng babala. Ikaw ang direktor. Sa panahon ng pagpupulong, sinabi mong nais mong itaguyod ang batas.
Kaya bakit mo sinusubukan na abusuhin ang iyong kapangyarihan at pagyurak sa mga karapatan ng mga tao, anuman ang iyong reputasyon? Ilang sandali na natigilan si Elisa nang makita niya ang bagong dating. Sa susunod na sandali, mabilis niyang nabawi muli ang kanyang pag-iingat. Narinig na niya mula kay Larry at sa iba pa na ang babaeng ito ay marahil ang taga-suporta ni Harvey. Kahit na nagulat siya, hindi siya lubos na nagulat. Nakatitig siya sa kaakit-akit, at bata na si Yona at malamig na sinabi, "Nagtataka ako kung sino talaga ang kumikilos." Lumiliko ito na si Miss Yona Lynch, na kilala bilang #1 socialite sa itaas na mga bilog ng Mordo. "Marahil ikaw ay isang malaking tanyag na tao, Miss Lynch, ngunit sa lantaran na pagsasalita, ikaw lamang ang pinarangalan na kalihim ni Benjamin Lynch. Gumagawa ng mga dokumento at nagtatago, nag-aayos ng mga ihahain na pagkain, kahit na naghahain ng tsaa at naghuhugas ng mga lababo. Ito ang iyong mga specialty. Ang mga gawain tulad ng pagtataguyod ng hustisya ng batas, pag-aresto at pagsisiyasat sa mga tao ay tiyak na wala sa iyong liga. Sekretarya ka lang, wala kang anumang nasasakupan sa akin. Alang-alang kay Benjamin, hindi kita papanagutan para sa paghadlang sa mga opisyal na tao sa pagsasagawa ng kanilang mga tungkulin ngayon. Ngayon mangyaring, umalis dito." Bagaman alam ni Elisa na ang katayuan ni Yona ay marangal. Si Elisa ay kabilang pa rin sa pamilyang Jean ng Mordo. Ang Jeans ng Mordo at ang Lynch ng Sunan ay kabilang sa nangungunang 10 pamilya, at walang natatakot sa isa't isa. Bukod dito, si Elias Patel, isa sa 6 na prinsipe ng Mordo, ay sumusuporta sa kanya ngayon. Katumbas ito sa pagkakaroon ng suporta ng pamilyang Patel. Sa makatuwid, wala siyang labis na takot kay Yona, tiyak na dadalhin niya si Harvey ngayon. Ngumiti si Yona ng isang ngiti na hindi naabot ang kanyang mga mata at sinabi muli, "Direktor Jean, tayo ay magkakakilala. Alang-alang sa ating relasyon, kung lumingon ka at umalis ngayon, ipagpalagay ko na walang nangyari." Kaya, malamig ang mga mata ni Elisa. Dahan-daang sinabi niya, "Miss Lynch. May mga bagay na maaari mong kontrolin, ngunit mayroon ding mga bagay na wala kang karapatan na makialam. Maaari kang maging anak na babae ni Benjamin, ngunit wala ka sa posisyon na maging mapagmataas at mayabang. Dapat mong malaman na ang tubig sa Mordo ay tumatakbo ng malalim. Sigurado ka ba talagang tatayo ka para sa isang wala na tao at masaktan ang tycoon?" Walang imak na sagot ni Yona, "Maliit lang akong sekretarya. Paano ako maglakas loob na masaktan ng sinuman? Pinaaalala ko lang sa iyo bilang isang kaibigan, Direktor Jean. Kung patuloy kang mananatili dito at magpatuloy ng walang pag-aatubili anuman ang mga kahihinatnan, ito ay nakakamatay. At kung ang isang tao ay may nais na kamatayan, ang mga tagalabas ay hindi makakatulong sa kanya." Tumingin si Elisa kay Yona na may malaking interes. Bigla siyang lumingon kay Harvey at ngumiti ng mahina. Dahil mahal ni Miss Lynch ang paglalaro na parang si Mama Bear, ang mga hindi alam ay maaaring isipin na ang tagalabas na ito ay iyong kasintahan. Nanatiling kalmado si Yona. "Kung handa si Young Master York, papayag ako dito." Madilim ang mukha ni Harvey. "Maaari mong ihinto ang pakikipag-usap na walang kaparirikan. Kung si Cynthia ay nangyayari na marinig iyon, paano ko ipapaliwanag? Si Larry, Fred, at ang iba pa lahat ay mukhang hindi mapaniniwalaan." Naging berde sila sa inggit matapos marinig ang mga sinabi ni Yona. Naglalaro sila sa maraming magagandang babae. Gayunpaman, tiyak na wala silang karapatang hawakan ng tulad ng isang nakamamanghang babaeng nasa itaas na klase tulad ni Yona Lynch. Gayunpaman, ang babaeng ito, na kilala bilang unang ginang ng Mordo, ay talagang tumayo para kay Harvey sa sandaling ito. Matagal na nilang nahulaan ito, ngunit ang katotohanan ay nakagulat pa rin sa kanila. Ito ay isang pagkabigla hindi katulad ng iba pa. Pagkatapos ay nagpatuloy si Elisa na may kalahating ngiti, "Kaya Miss Lynch, pinuprotektahan mo ang iyong kasintahan. Handa kang tumalikod sa akin para sa iyong lalaki.
Sigurado ka ba talaga? Kabanata 1825. Siyempre, ang ekspresyon ni Yona ay nanatiling hindi nagbabago. Sinabi ni Elisa na may kalahating ngiti, ang pagbugbog kay Mr. Fred na tulad nito, ay hindi pinapayagan. Ang Hengdian World Studios ay nagdurusa ng malaking pagkalugi, at kahit na sinira ang plaka ni Prince Patel. Natatakot ako na hindi mo maprotektahan siya sa iyong pangalan lamang, Yona. Pagkatapos paano ang pagdaragdag ng aking pangalan, si Benjamin Lynch, ay biglang lumitaw. Sapat na ba iyon, Elisa? Sa sandaling iyon, isang marilag na tinig ang pumuno sa hangin. Pumasok si Benjamin, sinamahan ng kanyang sekretarya at bodyguard. Benjamin Lynch. Agad na naging mapotla ang mukha ni Elisa nang makita siya. Tulad ng para kay Larry at sa iba pa, paulit-ulit na nagbago ang kanilang mga kutis. Laban kay Yona, si Elisa ay nang ahas pa ring maging mapagmataas at dominanti, kahit na ang pagpunta sa isang malayo na bagay upang magbigay ng mga nakakatakot na komento. Ngunit ang pagharap sa higit na nakahihigit kay Benjamin, hindi man lang siya naglakas loob. Naglakad si Benjamin patungo kay Elisa at sinabi ng walang pakialam, si Brother York ang aking panauhin. Tagapagligtas din niya ako, ngunit may paggalang ako sa batas. Kung maaari mong ipakita sa akin ang katibayan ng paglabag sa batas ni Brother York, kung gayon wala akong masasabi. Kung hindi mo magagawa, at simpleng gumagawa ka lamang upang ibagsak siya. Naabala mo ba ang pagtukoy sa akin? Paprotektahan ko si Brother York ngayon. Nagtataka ako kung sumasang-ayon ka o hindi, Deputy Director Jean. Sinadya ni Benjamin na bigyang diin ang mga salitang Deputy Director, at maraming beses na nagbago ang ekspresyon ni Elisa. Walang sinumang namamahala sa Mordo Police Station sa ngayon, at siya ang may pinakamahusay na pagkakataon na gawin ito. Gayunpaman, kung nasaktan niya si Benjamin sa sandaling ito, kung gayon ang posisyon na ito ay ganap na hindi na niya maaabot. Si Elisa ay abala sa pagsasaalang-alang sa mga nadagdag at pagkalugi ng malamig na nag-ambala si Benjamin. Kaya, nasaan ang katibayan? Tinatanong kita, kung saan ang ebidensya? Walang katibayan. Ngunit may biktima. Hinawakan ni Elisa ang kanyang ngipin at sinabi. Nakipagtulungan na siya kay Elias Patel. Kaya, walang dahilan para sa kanya na bolahin si Benjamin. Napuno ng panghihinayang ang kanyang puso. Hindi niya inaasahan na lilito si Yona. Hindi man banggitin, kahit na si Benjamin ay dumating din upang suportahan si Harvey. Ito ay ganap na naiiba sa kanyang naisip. Sampal, hindi binigyan ni Benjamin si Elisa ng respeto. Sinampal niya ito, na nag-iwan ng isang pulang marka sa kanyang magandang mukha. Walang katibayan. Sampal, bilang Deputy Director, paano ka makakarating sa isang tao ng walang katibayan? Sampal, binibigyan ka ng pamahalaan ng kapangyarihan upang maprotektahan ang mga tao, hindi upang abusuhin sila. Sampal, iniisip ko ang tungkol sa kabuhayan ng mga tao at kung paano ito bubuo sa araw-araw. Ngunit ikaw, hindi lamang hindi mo ako tinutulungan, ngunit kinakaladkad mo rin ako. Sampal, maniwala ka man o hindi, ang genes ng Mordo ay hindi maglakas loob na sabihin ang kahit ano kahit na sirain kita ngayon. Hindi binigyan ni Benjamin si Elisa ng anumang pagkakataon upang makaganti. Pinahid niya ang kanyang mukha ng maraming mabisyo na sampal, na ginagamit ang kanyang forehand at backhand. Sumigaw si Elisa sa sakit at agad na bumagsak. Ang kanyang magandang mukha ay puno ng mga pangit na pulang marka. Nasira ang kanyang botox na ilong, at ang ilan sa kanyang mga ngipin ay nawala. Kung hindi para kay Larry na dumating upang hawakan siya sa oras, mahuhulog siya sa lupa. Ang kanyang mga subordinate lahat ay sumigaw ng magkakaisa, Director Jean. Isang babaeng bituin ang nagsalita na galit, mapang-akit. Sino ka? Gaano ka katapang tumama kay Director Jean? Hindi mo ba alam ang pagkakakilanlan ni Director Jean? Ang mga babaeng bituin na ito ay hindi alam ang pagkakakilanlan ni Benjamin, at galit na itinuturo at sinumpa nila siya.
Ang kanilang mababaw na kaisipan ay nakita na si Elisa bilang isang mahusay na babae na maaaring gumawa ng anumang nais niya sa mundo, gaano kat hindi ang ordinaryong tao na nasa gitnang edad na ito na tumama sa isang taong prestihiyoso sa kanya. Tiyak na mayroon siyang mga bayag.